Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Pag-usapan po natin yung tungkol sa rabies. Okay, kasi po, ang dami po tayong pasyente, okay, nakagat at pumunta sa ating clinic. Ang reklamo po kadalasan sa kanila ay hindi yung tungkol sa kagat, kundi tungkol po sa desisyon ng mga animal bite centers na titirahin kaagad ng bakuna. Okay, whether it is yung immunoglobulin or RIG, rabies immunoglobulin, or whether it is yung rabies na vaccine. Okay? Kasi po, sinabihan po sila at nakikita ko naman po sa mga protocol ngayon sa mga animal bite centers na kahit scratch lang, or sa Tagalog, gas-gas, okay? Sa Bisaya, kamras, dahil po sa kanilang ginawa ng kanilang pusa or kaya sa aso, okay, nagasgas, nakamras o na-scratch, tirahin kaagad ng if I'm not mistaken, yung rabies immunoglobulin or yung rabies vaccine. Well, wala pong personal ito. Walang personalan. Yung akin lang po is kung ano nakasulat po sa aming libro, yung medical books namin, yung tinuro po sa amin nung nasa eskwelahan po kami, yun po ang susundin po natin. Plus the fact that for more than 30 years, okay, marami na tayong nagamot na kagat ng pusa, kagat ng daga, kagat ng aso. Okay? At never, not even for once, okay, pinapatira ko sila ng bakuna kontra sa rabies. Bakit? Kasi lahat sila. Hindi naman po kailangan base kung anong protocol or algorithm na nakasulat sa aming medical books. I treated more than 10,000 patients of either dog or cat bite. Okay, minsan rat bite. Okay, or even human bites. Okay, more than 10,000 in my more than 30 years of medical practice, and I never encountered a patient developing rabies dahil po hindi ko sila pinapatira ng bakuna. Kasi po, never pa po ako nakarinig na meron pong rabies dito sa Davao City. Kung meron man, pasensya lang po. As far as getting information from my patients is concerned, kasi unang-una, hindi porket kamras, gasgas, or scratch, kahit sa mukha, may rabies ka agad at kailangan magpatira kayo ng bakuna kontra sa rabies. Hindi po yan basis. Kahit may sugat man o wala, hindi po talaga yan number one basis. Kahit malapit sa utak, madalas tinatakot kasi sila, hala, misis, ang imong anak na kamra sa inyong iring, sa naong ba yan, misis? Duol ba yan sa utak? Paspas kay mo ato sa utak? Patira mo, misis, o anti-rabies. Mali po yan. Hindi rin po kung anong distansya yung sugat sa utak, hindi po yan pwedeng gawin basihan kung kailangan ng bakuna ang isang pasyente o hindi. Ang basihan para sa akin, number one, na nakasulat talaga sa libro na yun po ang sinusunod ko. And so far, wala naman pumunta sa clinic at umiyak at inaakusar po tayo, do, nabatay ang ako, pasyente yung rabies, do, ingunin mo, dili mo, ipabakuna, do, dili na kinanglan, ngano namatay man. Well, that's a different story kung meron man, no? I will explain that later, no? Okay? Never for once
na meron bumalik sa clinic po natin at ako ang sinisisi dahil po namatay yung pasyente sa rabies. Kasi po, I can presume, walang namatay sa pasyente po natin sa rabies, no? Okay? At tama po yung desisyon natin na hindi po natin sila pinapabakuna. Kasi po, walang namatay sa rabies. At tinatanong ko rin po, kumusta na po yung pusa ninyo? Kumusta na po yung aso ninyo? Dok, buhay na buhay pa po. Paano magkaroon ng rabies ang isang tao kung yung nagkagat ng aso or yung aso na kumagat or yung pusa na kumagat ay buhay pa? Okay? So, ang number one basis ay kung wild ba yung aso, pusa o hindi. Kung friendly or wild. Friendly or tame. Ibig sabihin, tahimik, walang rabies yan. Pero pag wild, ay talagang delikado, malamang may rabies. Kaya pag wild, ang aso at pusa, talagang tira at tira, kagat at kagat. Yun ang tawag po natin na unprovoked bite. Kahit hindi mo pinapakialaman, okay? Talagang aatakihin ka ng isang aso o pusa na may rabies. Kahit hindi siya na-provoke. So pag hindi na-provoke at kinagat ka at malinaw wild yung aso at pusa, malamang may rabies. Pero pag ang aso at pusa ay tahimik at friendly, nilalaro mo lang, okay? Malamang wala po yan rabies. Okay? Paano kung na-provoke? Ano ibig sabihin na-provoke? May mga dahilan kung bakit kinagat ka. Like for example, naapakan mo yung ikog. Ano bang ikog sa buntot, no? ng aso at pusa, no? Or yung paa niya. Syempre, magulat, talagang kakagat. Hindi po yan unprovoked bite. Yun po ang provoked bite. Walang rabies yan kasi na-provoke siya. May dahilan. Hindi siya wild Okay? Or dumaan ka sa bahay, isang bahay, hindi mo alam may aso pala dyan. Nagulat yung aso at kinagat ka. Provoked bite po yan. Walang rabies po yan. At nilalaro mo yung pusa o yung aso, friendly masyado at biglang naganon ka sa mukha mo dahil sa paa nila. Provoke po yan kasi friendly sila. Nilalaro mo sila O kaya po nagseselos. Kasi inalagaan mo yung kapwa niyang pusa, no? Kinagat ka, wala po yan rabies. O kaya po nagbigay ka ng pagkain, no? At hindi po ba nabitawan yung pagkain, naabutan yung daliri mo dahil yun ang ginamit mo sa paghawak ng pagkain at nasugatan ka, wala po yan rabies yung pasyente or rather yung aso at pusa kasi na-provoke nga. Itutuloy po natin yung ating pag-usapan tungkol sa rabies sa susunod na video. Maraming salamat po.